Cora Santos, mukhang malalim na naman ang iniisip mo. Naisip ko lang po si Tito Michael, Doc. Nagtatampo po kasi siya kay Nanay eh. Intindihin mo muna ang Tito Michael. Naisip ko po, Doc. Tawagan ko po kaya siya. Di ba baka pwede naman po mag-usap po sila ni Nanay? Annalyn, baka mas mabuti, pabayaan mo muna siya. Siguro kailangan ng Tito Michael mo ng space. Alam niyo po, Doc, namimiss ko po yung pagkakompetensya po ni Tito Michael tsaka ni Tatay para po kay Nanay. Pero, ngayon po, pareho po silang wala sa tabi ko. Si Tito Michael, aalis po siya. Tapos si Tatay, birthday niya pa po bukas, pero hindi siya okay. Natakot nga po ako, Dok, eh. Kasi, paano po kung nawala yung kalagayan ni Tatay, di ba? Paano po kung isang araw, magising na lang po ako tapos wala na po yung dalawang tatay ko. Kasi nga, alis si Tito Michael, tapos ano kung di na po magising si Tatay? Bakit di ko po talaga kaya, Dok? Anong ginagawa mo dito? Zoe, bibisitahin ko lang sana si Tatay. Kasi di ba birthday niya bukas, kaya bibigay ko sana sa kanya to. Hindi mo na pwede ibigay sa kanya yan. Ha? Bakit? Kasi simula ngayon, hindi ka na pwedeng dumalaw sa kanya. Anong ibig mo sabihin, Zoe? Ang sabi ko, hindi ka na pwedeng dumalaw sa kanya. Pero bakit? Zoe, tatay ko din naman siya. Siguro naman may karapatan ako para bisitahin yung tatay ko. Wow! So you're insisting your rights? Alam mo, right ko rin na ipaban ka. Kasi ako lang ang legit daughter ni Daddy. Kaya pwede ba? Umalis ka na, lumayas ka na, hindi ka na pwede dito. Zoe, gusto ko lang naman makita yung tatay ko kasi birthday niya. Hindi nga pwede. Simula ngayon, ako lang marinig na boses ni Daddy. Kasi ako lang ang anak ni RJ Tanyag. Ako lang nag-iisang anak. Ano, hindi ka pa aalis? Gusto mo kalat ka rin kita? Umalis ka na. Ano ba, alis?